Una, ang manlalaro ng asul na panig ay mula sa Pransya. Ang taong ito ay punong-puno ng romansa. Isang tao na may malalim na melancholic temperament. Huwag kang magpaloko sa itsura niya. Dahil sa ganoong manlalaro, isang malakas na suntok na may paputok na kapangyarihan. 12 kus ng kanyang kalaban. Lahat, bigyan natin ng isang round ng palakpakan. Maligayang pagdating sa manlalaro ng asul na koponan mula sa France. Anghel ng Diablo, Valentin Thibault. Here comes the blue corner from the press. I'll give you Valentin. Susunod, ang pulang side player na haharapin siya sa parehong entablado. Ang kanyang pinakadakilang lakas ay nakasalalay sa pag-atake ng mabibigat na suntok. Kasabay nito, ang kanyang pag-ugoy ng kamao ay lubos ding nakakapinsala. Ang kalaban na ito ay ang manlalaro mula sa pulang panig. Binansagan na Chinese Monster Strongman ng mga But gentlemen, here comes the red corner from China. Let's welcome Mo Song Wei. Kamusta sa lahat mga manonood? Maligayang pagdating sa Emi Legend 12, estasyon ng emission. Ako si Tony, ang nagkomento. Ako si Dong Jiang Tao. Tingnan natin ang tugma. Ang pulang side player ay si Mo Zhuangwei. Ang asul na side player ay si Valentin Thibault. Mula sa Pransya. Ito ay isang 67 kilo na kaganapan. Ang kickboxing super tournament. Ang contestant na ito ay mula sa France. Mukhang napakagwapo niya. Medyo masarap ang hairstyle niya. Personalidad. Pulang side player Mo Zhuangwei. Nangyari rin ito nitong mga nakaraang taon. Ang China na ito, sa loob ng Free Fighting Rising Star, isang partikular na natitirang manlalaro. Ang teknolohiya ay lubos na komprehensibo. Bagamat ito na ang huling karera, sa laban-laban kay Quan Quan, inuha ng kalaban, bumalik si Nipa at Code. Ngunit, ang buong teknikal na sistema ni Mo Zhuangwei, napaka-komprehensibo pa rin. Sa paghusga sa kanilang mga katangian, ang asul na side player na ito ay mas payat at mas payat. Dapat ay mas maganda pa ang iyong pisikal na kalagayan. Ang isa ay matangkad, payat. Isa na rito ang matibay na uri. Okay, makita si Mo Zhuangwei, mga bisig ni Mo Zhuangwei. Matapos ay block ang mga suntok at sipa ng kalaban. Agad na may dalawang napakabigat na mga pamamaraan ng kombinasyon ng boxing. Sinusuri ng magkabilang panig ang tubig. Nakikita ang mga hakbang ni Mo Zhuangwei kasama ang kanyang katawan. Ang paggalaw ay medyo mas nababaluktot. Maganda at tuloy-tuloy na combo punches. Ang asul na side player na ito ay mayroon ding napakasimple at nakahiwalay na mga galaw. Ipadala ito sa mga tuntunin ng estilo ng yakap at paggalaw. Ito ang kaso. Isang purong manlalaro ng Thailand. Alam namin ang tungkol sa ganitong uri ng kickboxing match mula sa mga atleta ng Thailand. Ang mga individual na pamamaraan ng sipa at mga suntok sa isang linya ay mas agresibo, kaunti pa. Kaya, Mo Zhuangwei, tumalikod at sumipa pabalik. Iniwasan niya ito. Ang mga mandirigma ng Muay Thai ay nangangailangan ng higit pa sa mga individual na galaw na ito. Pero ang hit rate at heavy hit rate nila ay napakataas, di ba? Tama, tingnan mo ito. Lumipat ang mga paa ni Mo Zhuangwei. Kakayahang umangkop pa rin. Ito ay gumagalaw sa bilis na ito. At ang katawan ay umiindayo upang makagambala sa mga kalaban at subukang maghanap ng ilang mga pagkakataon. Pagwawalis pagkatapos ng walang laman na pag-isla. Mula sa anggulo na ito, ang asul na side player ay mukhab. Lalo na ang mga kalamnan ng tiyan ay nabuo ng maayos.
Nagsimula na ang ikalawang laro. Sa araw na ito, ang paksa mula sa nakaraang pag-ikot ay tungkol dito. Ang pamamaraan ng tuhod na iyong layunan. Hindi niya inasahan ang pag-atake ng tuhod ng kalaban. Ang kanyang porsyento ng pagbaril ay medyo mataas. Tignan natin ang pangalawang laro pagkatapos ng pagsisimula. Kilala si Valentin Tibaud sa kanyang dalawang magkakasunod na pag-atake sa tuhod. Tinamaan nito si Mu Wei. Bagamat si Mu Wei ay gumagawa ng malapitang pag-atake, isang patuloy na kombinasyon ng pagsuntok sa tiyan at headshots. Ngunit hindi ito nagpapakita sa ganoong paraan. Medyo malakas na pagtagos. Sirain ang depensa ni Valentin Tibaud. Pagkatapos ng paglapit sa isa't isa, dapat mag-ingat si Mu Wei sa mga pag-atake ng tuhod ng kanyang kalaban. At isa na may pagkahulog, estilo ng Thailand na may isang throw. Pagkatapos namin pumasok, naglalaro kami ng pangalawang laro hanggang ngayon. Nakikita natin si Valentin Tibaud na gumagamit ng magkakasunod na suntok at magkakasunod na crossover ng tuhod. Saglit na nawala ng pag-asa si Mu Wei kung anong paraan ang pamamahala. Pumasok, at ngayon ay oras na para sa ikalawang leg ng laban. Magulo na ang hairstyle ng asul na gilid na ito. Sige, patuloy na mga bombs at tuhod. Ito ay isang masamang hakbang. Ito ay isang hindi sinasadyang pagkilos na nakadikit sa singit ng kalaban. Pinaalalahanan ng referee si Valentin Tibaud na bigyang pansin ang anggulo kapag itinaas niya ang kanyang tuhod. Ngunit hindi mo pa rin magagawa ang patuloy na pagtulak sa tuhod tulad ng isang pagkakahawak sa leg. Ito ay isang nakagawiang teknikal na hakbang. Bibigyan ng pagkakataon ng referee ang kalaban. Ilang babala, ilang mga tip. Ngayon, ang asul na side player na ito. Nga pala, kapag nasa loob ka na ng kulungan, mabagal kang makina. Ngayon, Mu Wei, ang napili ng mga tagahanga after trying to enter, gamit ang patuloy na pag-atake ng tiyan at pamamaraan ng pag-atake sa ulo. Nagdudulot ng mabigat na pinsala sa mga kalaban. Ngunit pagdating sa kapangyarihan ng boxing technique at sa mga tuntunin ng kapangyarihan ng pagtagos, kailangan mo munang patayin ang kalaban. Buksan ang depensa na braso, gawin itong ulo o sa loob, matapos ang paglalantad ng isang medyo malinaw na puwang. Sa ganitong paraan lamang makikita mo ang isang napakakapansin-pansin na epekto. Sa ganitong paraan makakamit mo ang doble ng resulta sa kalahati ng pagsisikat. Bagamat sinubukan ni Mu Wei na maging mas malapit sa isa't isa, ilunsad ang patuloy na kombinasyon ng mga pag-atake ng pagsuntok. Ngunit sa tuwing sila ay umaatake, lahat sila ay nahaharap sa banta ng mga pag-atake ng tuhod mula sa mga kalaban. Nakikita natin si Valentin Tibaud na nakaluhod sa tuwing itinataas niya ang kanyang binti. Sa panahon ng kilusang ito, napakasensitibo ni Mu Wei sa lahat ng ito. Hindi masama, muli-muli. At isa pang tuhod ang tinamaan. Mabuti, magkakasunod na pag-atake ng tuhod. Bagamat patuloy pa rin ang mga pag-atake ng tuhod na ito, ngunit hindi siya pinigilan ni Valentin Tibaud. Ito ay isang tuloy-tuloy na pag-atake ng tuhod. Possible. Ngunit ang ganitong uri ng patuloy na pag-atake ng solong tuhod, hindi madaling makamit, nangangailangan ito ng napaka-advanced na teknolohiya. Lumipat ang laro sa ikatlong laro. Magkabilang panid bago magsimula ang ikatlong round. Una silang nagyakap sa isa't isa. Tignan natin ang simula ng ikatlong laro. Ang opensibang diskarte ni Mu Wei ay naging mas proactive at proactive. Ngunit sa mga tuntunin ng mga pamamaraan, kailangan pa rin nating mag-isip ng higit pang mga solusyon. Iwasan ang pag-atake ng tuhod mula kay Valentin Tibaud. Hampasin siya ng ganitong uri ng pag-atake habang umaatake siya. O ganitong uri ng halatang mabigat na suntok. Para sa red side player na ito, medyo nag-aalala ako sa kanya ngayon. Kung nais niyang manirahan, dapat siyang manatiling matatag. Wow, patuloy na pagmartilyo. Ito ay matapos mahuli ng kalaban ang malawakang sipa ni Mu Wei. Subukang gumawa ng isang kapansin-pansin na pagkilos. Ngunit napanatili ni Mu Wei ang kanyang balanse ng maayos. Sige, patuloy na pag-atake ng pagsuntok. Hinawakan niya ang kanyang kalaban sa gilid ng lubid. Nangyari ito sa buong laro. Siyempre nakatutok ang atensyon ko sa kanya. Ang pangangatawa ng asul na panig ng manlalaro na ito. Ang mga linya ng kalamnan na ito ay lalong malinaw. Ang mga linya ay medyo maganda at lubos na kapansin-pansin. At hindi ang uri ng mga malalaking linya. Ito ang kalamnan na sinasanay ng lahat ng mga mandirigma ng Muay Thai. Ito ay magpapakita ng isang medyo pangkaraniwan na isang estado. Sa katunayan, sa ganitong kahulugan, yung tipong fitness, ang kalamnan na ito ay lubos na pinahahalagahan.
Iisipin ng mga tao na kahanga-hanga ito. Sa katunayan, hindi iyon ang kaso. Yung tipong napakapaya. Matapos ang maraming taon ng ganito, ito ang uri ng pagsasanay sa pagbaril. Kasama na rito ang kapansin-pansin na pagkilos na ito. Ganitong uri ng pag-init, tulad ng pag-ikot na ito. Ganoon din ang bato na ito. Ito ay magiging napakamakinis. Ang linya na ito, kaya ang ganitong uri ng kalamnan. Ito ay lubos na madaling gamitin. Isang malakas na sipa mula sa aking paa sa harap. Nakikita ko si Mu Wei na pumasok ngayon. Sa proseso ng pag-ikot ng distansya sa pagitan ng kalagitnaan at maikling distansya, palagi siyang magdurusa sa mga hinalinhan ni Valentin Thibault at panghihimasok mula sa gitnang pag-scan. At pagkatapos mong pumasok, agad na naghatid ng malapit na tuhod si Valentin Thibault. Kaya para kay Mu Wei, kapag malapit ka na, kailangan mo pa ring mag-isip ng ilang mga pamamaraan. Ngayon, ipinakita na ng mga manlalaro ng asul na panig ang kanilang momentum. Ngunit ang kanyang kakulangan sa pagtatanggol ay napakadelikado pa rin. Tanda ito ng labis na pagtitiwala. May mga hamon na yon. Anumang bagay ay maaaring mangyari sa korte. Sa personal, mas gusto ko ang ganoong uri. Gaano man siya kagaling sa pag-aaral, napakahigpit niya sa korte. Tulad ng isang tumpak na makina na nagpapakita ng teknolohiya sa labas. Ito ay isang bagay ng profesional na pag-ugali at kalidad. Malinaw na itinulak ni Mu Wei ang kanyang kalaban sa taas na iyon. Kontrol ng distansya ng pag-abot ng braso. Medyo hindi comfortable. Isang pagwawalis sa ibabaw ng bar. Sa puntong ito, ang ikatlong pag-ikot. Bagamat patuloy na isinasara ni Mu Wei ang distansya, si Valentin Thibault, bagamat nag-urong din. Gayunpaman, sa panahon ng pag-urong, magkakaroon ng patuloy na pagkilos na output. At ito ay napaka-epektibo. Pag-urong upang sumulong, iyon ay tinatawag na tama. Susunod, ipapaalam ko ang resulta ng nanalo ang referee no 1-28 tandang bawas 20 siyam. Nanalo ang referee no 2-30 tandang bawas 20 Nanalo ang referee no 3-27 tandang bawas 30. Ang pangwakas na resulta, nanalo si Lan Fang.